sobrang toxic na ng buhay, gusto ko lang magpahinga. Kaso pagbukas sa cellphone at scroll sa social media, na pagkunot ang noo, sabing-sabing ano na naman to. Napasabi talaga ako, ano na naman to? Ano namang kalokohan to? Yo, man, oh man. Andito na naman tayo, no? Noong nakarang araw nga lang, nag-live si Stel sa Weavers. And we all know na pag-live si Stel, alam mo na sobrang entertaining. No? Sobrang entertaining naman talaga panoorin ni Stel sa live. Parang lahat ginagawa niya, no? Hindi naman lahat. But, you know, I mean, parang nakikipag-hangout ka sa kaibigan na sobrang aliw kasama. So, ganun yung pakiramdam every time na nanonood tayo ng live ni Stel. And, again, a lot of you, actually, or not a lot, but there's a few of you na nag-request mag-react tayo dito. But then again, I did a mistake before na nag-react ako sa isang video nila sa Weavers, and I know na, of course, parang medyo exclusive yung videos nila sa Weavers, so I deleted that video. You know, nung may nagsabi sa inyo na dapat hindi mag-react sa mga video sa Weavers. So, on this live, I mean, nanood lang ako, no? I just watch it in my own personal time. Because again, I know na hindi natin siya pwedeng i-react sa video. So, I just watch it. And, again, sobrang nakakaliw, no? May kantahan, no? Isa na yan lagi sa mga asahan nating segment sa live ni Stel. May isa pang segment doon na sobrang relate ako. I mean, not exactly relate, but about tattooing and piercing. So, y'all know na meron akong tattoo. No? Imposible hindi nyo makita. No? Hindi na to isang surprise sa inyo na, wow, may tattoo ka? Actually, tattoo nga yung the most viewed video ko sa channel ko. No? Yung, step by step, parang, I forgot the title of my video. Dapat tagal na nung best ko pinatuto na sa harapan. No? So, but, sa video ni Stel, ang context naman niya doon is hindi siya pinapayagan magpatato, sabi ng nanay niya, no? At least piercing, pinayagan siya. So that's the thing. Today, like exactly this day na nagsushoot ako nito. After this video, you know, aalis ako to have a piercing. Gusto ko sana talaga dito, no? Sobrang obvious na kasi ng mga ginagaya, no? But I decided na dito muna, no? And tsaka na lang yung dito sa Kiray. But anyway, so, sobrang enjoyable na video, no? But dumating tayo sa isang section ng video kung saan meron siyang i-share, no? Nag-story time siya ng bahagya. So, itong story time niya is about, fans na medyo almost nagka-camp or waiting kay Stel sa labas ng bahay niya. So, gusto niyo ba ng quick story? So guys, di ba kinuha ko yung ayoko ng ganitong topic kasi kailangan ko lang siyang i-share para at least mawala siya sa iniisip ko. Kung sakali niyo man po na malaman niyo yung bahay ko, sana po huwag niyo pong i-share. Sana po huwag niyo i-share yung address ng bahay ko. Pumapayag naman ako magpa-picture po. Pero, pagka nandito lang po ko sa area malapit sa house, tumatanggi po ako magpa-picture. Kasi, parang hindi po ako comfortable na kahit sabihin naman na hindi upload, parang na paparanoid ako na baka, alam mo yun, or sana hindi magpapatagong photo kasi nahahalata. Shucks, ang hirap talaga. So kanina kasi pagkuha ng food, may tao sa baba, so she asked for a photo, and then sabi ko okay lang ba na hindi? Sabi ko sorry po, no, kasi bahay po malalaman yung itsura ng lugar. Sabi niya hindi daw niya ipopost, pero kasi ayoko talaga pag ganun. So sabi ko talaga sorry po, no po talaga. Kung sino ka man po ate na nasa baba kanina, pasensya na po na nag-no ako sa photo, pero ayun po, kung napicturean niyo man po yung gate ng bahay ko, sana po hindi niyo na po siya i-send kung kani-kanino or i-share po sa mga friend niyo, kasi
Ayun po. I mean, feeling ko naman hindi stalker si ating nasa baba. I mean, baka nagkataon lang. Pero, yun nga lang. Parang nakita ko kasi na nagtry pa siya mag-sneak ng photo. Ginanon niya yung phone niya. Tapos sabi ko, ate, please po, no. Tapos ayun, nagsabi naman siya, okay po. Tapos nagbabay naman ako maayos. Nagbabay din siya. Sabi, ingat po. So, ayun lang. If everyone na napicturean po, sana wag na lang po natin i-share. So, hindi ko rin mapakita sa inyo yung buong video, no? Just, clips of that segment. Kung gusto nyo panoorin yung buong video, go to Weverse, guys. Go to Weverse. Panoorin nyo. Hindi kayo magkasisi, no? Sobrang nakakaliw. But yeah, so doon sa part na yon ng video ng live niya, no? Nabanggit nga niya na merong isang 18 ang, na sinalubong siya sa labas ng bahay nila para magpa-picture. And kung papainggan mo siya, no, na isang fan sumalubong sa labas ng bahay mo para magpa-picture, at isa kang superstar, no? Member ka ng SB19. Diba? SB19 is now, we can almost say that they are international level na artist, no? Sa mga narating nila. Hindi na kakaiba kung susundan ka ng mga fans mo kung saan-saan. But the thing is, sa bahay, sa personal na lugar nung artist na. Sabi nga ni Stel doon is, gusto mong ka-picture nung babae or nung 18 na yon kay Stel, which is tumanggi si Stel for the reason na nasa tapat nga siya ng bahay, no? Ang hindi dahil ayaw niya magpa-picture, but ayaw niyang matamaan yung background, no? Kasi baka i-post nung 18 and malaman ng karamihan kung saan siya natira, which is a valid reason, no? Kasi again, you don't want your fans to be outside your house 24/7 waiting for you dahil lalabas ka, no? Like, come on. Wala namang personal time, and wala namang privacy. At the same time, as I don't know about you, but for me, kung nasa kalagayan ako ni Stel nun, parang hindi mo makakayanin ng konsensya mo na tuwing titingin ka sa bintana mo, may kita ka na may mga tao sa labas sa irita, no, nag-aantay sa'yo. Like, come on. Come on, man. So, may part pa nga doon na sinabi ni Stel, nung sinabi niya na, tumanggi siya na magpa-picture, parang, umaano pa, no? Pumapalihim pa na pipicture lang dapat siya. Pero, again, matagal na si Stel sa industriya na to, no? Matagal na si Stel sa industriya na to. Alam niya na kung ano yung mga ganyan. So, napansin agad ni Stel, sabihan niya na, please, wag po. Which is naiintindihan naman nung 18 na yon. And mukhang nagkaroon naman sila ng kasunduan na di magpa-picture. I guess they hug or something, they interact, no? Just a wholesome ending, no? But then again, ang gusto yung parating ni Stel doon is, of course, please, wag sana ganon. And then nakatawa pa nga kasi parang hirap na hirap pa siya o parang siya pinag-apologize, no? Na sasabihin niya, ikukwento niya to or sabihin niya na wag. But then again, dapat nga hindi. Because aside from privacy and personal space, man, it's for his protection. Because again, sobrang dami natin, no? Sobrang dami nating 18, men. Sobrang dami nating 18. Yung nakita nyo sa Homecoming, baka wala pa sa kalingkingan yun eh. Wala pa sa kalingkingan yun. So sobrang sikat na nila ngayon. Diba? Isipin nyo lang yung mga taong nasa ibang bansa na hindi makapunta, yung mga taong hindi nakapunta kasi walang pabili ng ticket or something like that. So, isipin nyo kung gaano karaming 18, no? And, alam ko maraming mga bait na 18. I mean, marami na ako naka-interact sa inyo, no? Yung iba pa kasi yun, nilibre ako ng ticket, right? So, and ang dami pa noon na nag-chat sa akin na kusa silang nagbibigay ng ticket for free for me to be able to watch concert or something like that. So, alam ko na sobrang daming mga mabait na 18. But then again, hindi natin masasabi yun sa lahat. May million ng fans na yun, may isa doon na maybe a little bit obsessed, no? Na para-social relationship na yung tingin niya sa mga member ng SB19, which is again, para-social is, having like a strong emotional feelings sa isang tao, isang personalidad sa maybe as an actor, artist, public figure or streamer or music artist.
na hindi naman niya talaga kilala personally, but sobrang, tindi nung feelings niya para dun sa tao na yon. Feeling niya they're meant to be. Maraming ganong klase ng story, right? Like, I gotta give you an example. Like, we have this is ito sa mga pinaka-nakakatawang parasocial thing na napanood ko is for you guys know Jennifer Aniston. Alam naman natin kung gaano kasikat si Jennifer Aniston before, right? And sobrang ganda naman talaga ni Jennifer Aniston kahit ngayon, no? Kahit ngayon, god damn. But yeah, so nagkaroon siya ng parang, stalker na sobrang na-obsess sa kanya to the point na kahit may asawa na yung star na yon or yung fan na yon, no, is sobrang lakas ng feelings niya or tindi ng nararamdaman niya para kay Jennifer Aniston. Naniwala siya sa sarili niya that they're meant to be, and pinagandaan niya yun ng napakatagal, no, na he's ready to kalimutan yung asawa niya para makasama si Jennifer Aniston because naniniwala siya that they're meant to be, no, na inalam niya yung totoong bahay ni Jennifer Aniston, tapos boom, binanggaan niya yung gate or I don't know, yung pader ng bahay ni Jennifer Aniston para makapasok siya. Breaking news, scary moments for Hollywood superstar Jennifer Aniston. And this scene might actually not have been the scariest part of this twisted story. Police say a man drove a car to the gates of her Bel Air mansion. That suspect allegedly made creepy posts about Jennifer being his bride, even claimed they shared a child. So naturally, authorities are investigating the incident as a possible stalking situation. And that guy got arrested because of that. And that guy is fucking weird. Like, look at this, right? Like, nakakatakot, ano? But, again, wala akong sinasabi na maybe may gano'n tayong 18, but there's always a chance, man. We are fucking millions, man. Gano'n karami tayo. And, alam niyo naman kung gaano karaming 18 ng sobrang lakas ng pakiramdam or yung feelings para sa members ng SB19. And itong bagay nga na to is nabanggit na nila actually years ago from their podcast about, fans na bigyan sila ng space or, respetuhin yung personal privacy nila. Because again, at the end of the day, mga tao to sila, Mga tao to sila. Alam ko, feeling natin na save nila tayo sa mga, alam ko may mga kanya-kanya kayong reason kung ba't nyo naging paborito ang SB19. Of course, marami sa for most probably, there's a deeper, reason kung bakit kayo naging fan ng SB19. Hindi lang dahil pogi sila or, magaling silang kumanta, but, the meaning of the songs na nire-release nila. Or maybe they, bring joy sa buhay mo sa panahon na depressed ka. Maraming ganon, no? But then again, at the end of the day, we have to remember na tao din sila, no? Gusto rin nilang ma-enjoy yung personal time nila. Kasi, whenever they have like a world tour or concert or show, makikita nyo naman na they make sure na binibigay nila yung 100% or 110% for the performance to interact with 18, no? Para every time nalalabas sila, ma-satisfy yung mga fans nila. But then again, sana suklian natin yon na after ng show nila or after nilang mag-perform is bigyan natin sa kanila yung personal privacy nila. And may tamang oras, tamang time para lumapit sa kanila at magka-picture. Guys, come on, man. 18 tayo, no? Being an 18, you'll be considered as a person na may great taste of music, man. And that's sobrang throughout the years nagiging sobrang eleganteng fan base ng 18 at artists ng SB19. So let's panatilihin natin gano'n, no? Panatilihin natin na tayo ay mga elegante, no? Na tayo ay highly, isa tayo sa mga pinaka malulupit at pinakamalaking fan base, pinakamatatag, no? But huwag natin sisirain sa pagiging sa pagiging obsessed or again, I'm not saying na si ate do sa video nabanggit nga ni Sil, wag na tayo mag-hate, but I'm saying this in general because right now maybe yung fan na yon is gusto lang talagang na may napadaan nga lang daw siya, sabi ni Stel,
gusto lang niya, there's a chance, opportunity magka-picture kahit one time lang, sabi niya hindi niya ipopost, for personal keeps. But then again, hindi naman nakasigurado si Stel. Diba? Hindi naman siya nakasigurado. Hindi rin naman niya kilala yung tao na yon 100%. Diba? Hindi naman tayo kilala ni Stel eh. Imagine how scary it is na may mga taong nakakalam ng bahay mo. Na may taong umaaligid sa'yo. Na papansin mo sa mga, yung sa peripheral mo na may mga taong nakatingin sa'yo kahit nasa bahay ka. Alam mo kung ano nakakatakot yun? So, yeah, I just wanna, yap about this as, I feel like napag-usapan na natin to before, way back about, respetuhin yung sarili lang space, but nakakalungkot lang kasi kailangan pa siyang magpasensya, mag-apologize, which is dapat hindi kasi karapatan niya yun as a tao. As a tao. I know, I don't know, mamaya gumawa na naman si OG Diaz ng video dito, no? Baka sabihin niya na, kailangan, malaking artist ka na, kailangan intindihin mo, kukotongan ko talaga yan. But, then again, at the end of the day, tao pa rin sila, no? And nakadepende na yun sa relationship ng fan and sa artist and kung paano natin i-set yung boundary, right? So, kailangan, sana maintindihan natin yan. But yeah, I just want to yap about this because, nawa ko still nawa ko still actually sa video na yun. Kung paano siya yung hiyang-hiya pa na sabihin yung kwento na yun, no? Na nasabihin yun sa fan na yun and sa atin, sa live. But, karapatan naman talaga niya at the end of the day. And most probably, other, SB19 member as well is nakakaramdam ng ganung bagay or nakakaranas. So, let's be elegant, guys. Mga elegante tayong tao, no? As a, A team. But yeah, I just wanna yap about this and that's it. Yun lang.